Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Lizelle Regaton. At ako naman ang iyong puang for National School. Narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Unahin natin ang balitang lokal. May malawakang protesta sa Maynila laban sa korupsyon. Nasa Maynila si Rashelan Malupa para sa ulat. Magandang hapon! Libo-libong mamamayan ang nagtipon sa EDSA at Luneta noong September 21 para sa tinaguriang General Peso March. Kabilang sa mga sumali ang estudyante, simbahan at iba't ibang sektor. Ang protesta ay laban sa umano'y anomalya sa mga Food Control Project. May ilang duty na naganap sa mga rallyesta at pulis. Salamat po sila at Malupa. Sa balitang internasyonal, sinagpahan ng kasong tumiyang laban sa katauhan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Mom trusted choice. Different levels of filtration, purification, and distillation. Feel empowered, hydrated, and energized. With your willing distilled drinking water. Pure water, pure love. Kinumpirma ng International Criminal Court na may bilang ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kanyang war on drugs policy mula 2011 hanggang 2019. Ayon sa dokumento, may 76 kasong murang kinasasamputan. Gayunman, iginiit ng kanyang abogado na maaring hindi siya makadalo sa mga pandinig dahil sa kalusugan. Naman tayo sa palakasan. Pasok na sa finals FIBA Asian of 2025 ang Gilas Pilipinas matapos talunin ng Australia. Nasa Jakarta si Gian Mawano para sa ulat. Tama ka dyan. Gilas Pilipinas pasok sa finals ng FIBA Asia Cup 2025. Mainit ang naging laban kagabi sa Jakarta kung saan pinalo ng Gilas Pilipinas ang powerhouse team ng Australia sa Pilipinas. FIBA Asia Cup 2025 sa score na 89-83. Muna si Kai Soto nagtala 24 puntos at gold rebound habang suportado ng stellar performance dahil Caracas at Escorizo. Ito ang unang pagkakataon ng Blas sa jersey ng pasok Pilipinas sa finals ng Escorizo. Kakaharap ng Gilas ang Iran para sa kampeonato at umaas ang buong bansa sa panalo ng ating Pilipinas. Balik sa inyo. Oh no, girl! What happened to your skin bleeding so oily? Oh my God! With the mayonnaise! Aha! Oh my God! Hi, girl! What's happening?
update sa lagay ng panahon, nasa Pag-asa Weather Center si Kissy Hiromaro. Magandang hapon. Ang bagyong Ragasan na tinaguri ang pinakamalakas na bagyo ng Philippine Typhoon ay patuloy na nagdadala ng malakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng Luzon. Bagaman, unti-unting humihina habang papasok sa mainland China, nanatiling nakataas ang level sa hilagang Luzon dahil sa banta ng pagbaha at pagbuhat ng lupa. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Balik sa news studio. For work or study or playing games, drink Sting to ultimate energy boost. Energize your drink. Drink Sting for endless energy. Para naman sa mas magaan at showbiz na balita, narito si Maricel Cañete. Super exciting ito result. Tuloy na ngayon si Catherine Bernardo matapos yan ang show ang solo film project na ididirihe pa din sa International Film Market. Grabe! Umagad alpit ito na libong congratulatory message mula sa fans worldwide. Siyempre, hindi rin magpapahuli si Daniel Padilla confirm na ang kanyang comeback action drama sa series na ipapalabas sa 2026. Ang sabi na insiders, ibang-iba at mature na si Daniel nakikita natin yan, kaya abangan na. Wow! Katniel pa rin ang walang kupas. Talagang nangakilig at ka-excite sa mas lang makita ang uli. Agree! Kaya tutok lang dahil siguradong marami pang pasabog sina Catherine at Daniel. No energy? Foil the fun with Sting. Wait! I forgot! I found this! Stay energy! That is something! What we need! Wow! This tastes good! Sweet! You're thirsty! It's giving me instant energy! Told you girls! Steam always works wonders! Thanks for Steam! I'm ready to make this river. Dumako naman tayo sa balitang pagkabuhayan at serbisyo. Ito ang ulat ni Anika Kimbao.
Sa harap ng panalasan ng bagyong Ragasa, tumaas ang pangailangan sa mga pangunahing bilihin na serbisyo. Kabilang dito pagkain, tubig, kuryente at iba pang panlinis na nagamit agad o naubos sa ilang pagbihin. Napatupad na rin ang first person ng pangunahing bilihin sa mga apektadong relihiyon upang maiwasan na pagsamantala. Samantala, maraming negosyo ang nag-adjust sa operasyon kabilang sa paggamit ng backup generators, pag-stock ng bigas at tilata at iba pang essentials. Lumobo rin ang pangailangan para sa mga serbisyong gaya ng emergency repair, delivery at relief distribution na nagsisilbing mahalagang tulong sa mga apektadong pamilya at mga barangay. Maraming salamat, Anika. Yan ang kabuuhan ng balita ngayong hapon. Susunod pa ang aming bulletin sa susunod na oras. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mag-ingat po tayong lahat.